told you about the chicken, guys. Look. Bye, guys. I'm back and welcome to Princess in the UK. We're back from the grocery shop, and this is what we've got. And since it was a long holiday, like Holy Week, so there's not much people buying meat, so we get a chance to have a reduced price in that chicken. So I think there's like 40 or 50 stock in there, so we decided to get 3, but then I told honey we can still have extra 2, so we get 5. And this is all of it. I'm gonna show you. It's in the floor. So that's the bags, and you're gonna sit there. Okay, I hope you can still hear me, obviously. Natuwa-tuwa pa ka na. And this one here, this one is mine. And it's only £1.87 instead of, how much was it? Was it last time? £6. And this too. And that's all. Yes, I'll just organize the fridge. Not fridge, but freezer. Yes, mga papa, ang dami ko ngang nabili na chicken, or ang dami nga naming nabili ni Brito na chicken. It's because nag-price down siya. So I've told you from £6 something, nagiging £1 something na lang siya. Ang laki talaga ng price difference. Kaya bumili na kami ni Habi. Wala namin nagpadugay-dugay pa. Nag-appeal naman pa na sa ang purpose is mag-grocery man may every week. Sometimes Friday, Saturday, or Sunday na siya nga mga days, mga gupa. And then since nag-invite man may og Sunday lunch sa iyahang cousin during Easter Sunday, na after na mo dito kanya na lang ko Habi nga, let's kill 2 birds in 1 stone. Ngadto na mi dayon sa shop. Ay pag adto na mo sa shop, mga gwapa, kay pangita lagi mi sa mga palitonon. Actually daghan jud kay mig napalit, mga gwapa, kay weekly lagi ni namo ang budget. Ano, nakakita man si Happy dito sa reduced price. Kina-check mo na naman ang reduced price. Kasi sayang pag kayo noon na makasave food. Baya akala ko pag masave. Especially sa meat nga. Dili pa man siya expired, mga gwapa. May 1 day pa siya nga extension. Tapos, kung irektan mo siya butang sa freezer, kung may freezer man lang ka, makasave kag dako-dako. Walay problema sa imong meat. As long as naa siya sa freezer, bisan pag mulas ba siya couple of months. And then sa amo asad nga side ni Habi, kay mahilig jud kay may magkaon ng breast or chicken breast, kay wala na lagi may kain ng oily foods. As much as possible, healthy living naman ni Habi, mga gwapa. So we've got her spinach and a shredded lettuce, and nakuha sad ko another garlic. Di ko alam na may garlic pa pala akong extra last week. I thought na empty na yung pantry ko for garlic. And then kumuha na din kami ng cottage cheese. Mga normal grocery na lang namin, mga papa, every week. And then itong ginawakan ko na pie is also reduced price. So yan, madali lang yan maubos ni Habi. So, hindi ko naman kinakain yan. Ayoko ng ganyan. Charis. So, and then mga papa, ang jalapeno nila, oh my gosh, this is one of our favorite na nilalagay namin sa aming meal or sa dish namin. Yung jalapeno talaga, kasi mahilig kami sa spicy, both of us, Habi and I. Torta man yan or any meal talaga. Halos everything, especially on wraps. Kanang ginaano ni mo ba, ginabalot ni mo siya o sa... Anyway, going back, mga gwapano, ang Easter Sunday nila adunhi sa Northern Ireland. Kay sila, very religious ang mga tao dinhi, ang mga gwapa. Every Sunday talaga, normal Sunday lang nila ha. Close sila every morning. In any shop, most of the time, kay close kina sila morning because everyone's go or everybody like kanang pinapahalaga nila na pumunta ng church. And then mag-open lang sila, mga gwapa, from 1 p.m. to 6 p.m. And then mauna na siya, close na yun ang store or ang mga shop. Unlike sa atin sa Pilipinas, mga gwapa, no, kay kung Sunday gani, hala, mag-overtime, lagod ag-abre, kay nga no, weekdays lagod makapang grocery ang mga people. Kay busy kayo sa work. And then
Weekdays, weekdays? Weekends. I mean, weekends lang talaga makapag-grocery yung people, mga gwapa. Kasi yun din yung time na magkakasahod ba yung mga earners na weekly ang ilang pasahod. At ayun na nga mga gwapa, sabi ko na ilagay ko to sa freezer and then gusto ko din naman na tansya or malimit lang ba yung spaces mga gwapa. Kaya nilagay ko to or binuksan ko muna and transfer ko dito sa plastic bags para magkasya-kasya talaga sila doon sa freezer at hindi sila magkagubot ba. Nakasanayan ko na talaga tong gawin mga gwapa sa aming meat. Either reduced price man siya or fresh na extended pa yung time, nilalagay na talaga namin directly sa freezer kasi hindi naman kami nagluluto everyday. Tinatry namin ni Habi na, or ako, na magluto, na mag-meal prep kami ba na good for 3 to 4 days para save na din tayo sa electricity mga gwapa. At the same time, sa time na din ang pagluluto. Sinasabay ko na yan, takwa, nilalagay ko na lang sa fridge. Yung matatagal naman ma-expire mga gwapa, nilagay ko na lang sa fridge. Pero yung mga madaling ma-expire, kunyari after 2 days na siya, masama na siyang kainin, sa freezer ko siya nilalagay mga gwapa. Kasi sa freezer walang problema kahit umabot pa yan ng months dyan or ilang months, okay lang as to naka-freeze yung or frozen yung pagkain mo. Kasi ma-microwave. Ganon lang dito sa UK mga gwapa. Hindi parehas yan sa atin sa Pilipinas na everyday tayo may fresh talaga tayong pagkain. Kaya gustong gusto ko dyan sa Pilipinas. Sabi na. This one is used bag. I watch it. So don't worry. Ito parang is good bag. So, got the opportunity naman. Hindi tayo nasig kaayo. Dagang fried chicken. Naabot ko. And since more on meat than me, and more on chicken breast, sakto nasig kaayo. At tama nga naman mga kapano, kung naaga ni opportunity nga makasave ka, then grab it. Ayaw na pagpalangay-langay pa. Dili na ta magpa-charge car nga daghantag kwarta. Kaya even those people who had money, mas mag-save pag hindi sila kaysa compare sa ato ang sakto-sakto lang. Well, most of the people naman siguro living abroad mga gwapano kay nakatuon na jud sila kung unsa magtipid. And then even in the Philippines mga gwapano, kung wais ka, you will know how to save sa imong money. Otherwise, wala kang patutunguhan. Palagi ka na lang kukulangin ng pera, di ba? Kapag 1 millionaire ka na makagasta, kunyari sahod mo today and then tomorrow, wala na, impas na kasi nga nag-shopping ka na, ang pinabongga-bongga pa naman yung meal mo. Kunyari last time kay nag 3-in-1 coffee ka lang sa bahay. Pagkatapos ng sweldo mo today, nag-Starbucks ka kaagad. O, ganun. Hindi ka lang naman mag-coffee sa Starbucks. Kukuha ka pa noon tag 60 pesos to 80 or 100 pesos na ngayon isa ng tawag doon, donut or pang party mo sa kape. Alangan naman magkape-kape ka lang doon, di ba? Tapos yung coffee, magkano na ba? 200 plus na yung coffee o 300 na nga ngayon kasi nagmamahalan na ang lahat. Sana all. At ayan nga, binuksan ko na mga gwapa yung isang box namin na may seal resealable bags or plastic bags kasi naubos na yung extra ko. And then kailangan ko pa tong ilagay yung minced beef. Naka-reduce price din yung minced beef mga gwapa. And okay na din, hindi masyadong reduce talaga kasi parang almost 4 pound ata yan. And then kung regular price yan na hindi naka-reduce kay around almost 7 pounds siya pag ganyan. So, okay na din mga gwapa. Nakasave kami ng 2 pound. Malaking bagay na din yan. 3 yung kinuha. So, 6 pounds na yung nasave natin. Diba? Medyo maliit lang. Medyo maliit lang, no? Medyo small amount lang siya or pag isipin mo na 6 pound lang. Pero pag i-convert mo na sa Pilipinas na pera mga gwapa, malako-lako na po, Magkano na ba yung palitan ng British money or lang ng sterling pound dyan sa Pilipinas? Parang nasa 80 na ata. So, pag 6 times 8, di ba? 180 na yun. Malaki na rin yun.
Ang reason talaga mga kapa kung bakit marami kaming nabili ng meat or marami talaga ang na-reduce price nila doon sa store kay holiday man, Holy Week man, nag-avoid man og meat ang mga people. Wala siguro nakapangandam ang store. Murag wala siguro sila nakahuna-una ba na people will avoid eating meat during Holy Week kaya abi nila okay na. Kay di ba ang uban dili naman sila maguna-una nga mukaon og meat. Kay nilabay naman itong nga panahon. Human naman na ng fasting or unsay ginatawag nila ana din nga pamalandong, di ba? Pero katong mga pure nga Christian mga gwapa kay ga-follow man gihapon kung unsa ang kuan sa mga Semana Santa, di ba? Ilahang Easter Sunday diri mga gwapa kay wala ko naka-experience nga or nakakita nga nagduwa sila nga magpaagaw eggs kay naaman pud mi nag-Easter Sunday dito sa iyahang cousin. So nagchika-chika lang mi, nag-istorya-istorya, nangakon. Pagkahuman mga gwapa dagko kaayong itlog na chocolate ang gipanghatag sa iyahang auntie sa amua isa-isa. Oh, di ba? Mura kag mabungog sa chocolates mga gwapa. Wala lang ako din niya napakita na video no sa abot lang iidot siguro na ako din niya. Basta dagko kay siya nga kana mga Easter egg nga ginatawag nila nga mga Cadbury, Maltesers, sagol-sagol na ang lagi nga chocolates mga gwapa pagkadagko pa murag dako kaso ko ang naong. Ganito ko nga pina-flatten yung beef mga gwapa no, yung minced beef kay para marag madami-dami akong space dito sa freezer mga gwapa ba. And then at the same time, pwede na ako pwede gani siyang balion or hiwaon pag half lang yung ako ang lutuon. Si Breton gani mga gwapa, nag-volunteer siya, na gusto daw niya natulungan ako na dito, ilagay yung mga pinamili namin. Sabi ko sa kanya, ay wag na. Maliit lang yung kitchen natin. Kapag nandito ka, ma-distract lang ako. Tapos, mga gwapa ba, mas tatagal yung gawain ko. Mas mabuti na ako lang mag-isa kay mga tuloy-tuloy ako ang pagtrabaho. Wala ko'y istoryahon, wala ko'y bantayan, wala ko'y makita na sayo po, di ba? Perfectionist yan. So, everything is now back. These are my meat. Oh, diba? Naka-flat na siya. Anyway, we're all done here. I will just put this in the freezer and we'll get ready for the dinner. Thank you guys for watching. Don't forget to hit like, subscribe if you haven't, and comment down below what do you think about the chicken. And see you in our next one. Bye bye.